Lalaki viral online dahil sa tatlong magkakasunod na road rage incident at nag-iisang siya lang din ang nagagalit sa video. Sir, tama na po yan, sir. Mali ka na nga yung pinilit mo? Sagot. Saan ka magpasensya na? Dapat maaga pa lang maagapan na ito at matigil na itong kanyang kayabangan. Sino to? Ilan mo ka ba namin? Umiiwas na nga ako eh. Away sila oh. Nakalbo na naman oh. May hawak oh. Meron kasing hindi maganda dun sa kanyang behavior. Kung may mga ganitong tao, huwag na lang nating patulan. At binasya online dahil sa kanyang paliwanag kung bakit niya ginawa ito. At you won't believe sa naging sagot niya. Meron ka bang regret na nagawa mo yun? No. Why would you ask me if I have regrets for that? Whatever I did, I already did. You judge me based on the earth's or this world's judgment, but He will judge you by His standards. Dinadamay pa ng kalbong to ang Diyos. Malakas ba ang tama nito? Dapat sinasamsam lisensya niyan. Hindi nga, sobrang bilis kong tumakbo tapos bigla mo ikakat na gano'n. Eh paano kung pinamahan ka? Sisino pa ako. Hindi talaga magiging mali ang taong may tama. Kahit anong gawin ko, people will criticize you eh. May it be good or bad. Am I right? Or am I right? Whatever I did, it's already done. Taas ng pride ng kalbong to. Sana makahanap ka ng katapat mo nang matahimik ka na. This is what I can tell you. I am His champion. Kahit anong gawin nyo dyan, kahit patayin nyo pa ako sa kalsada, I will still rise up. Yo, what's up? This is Real Talk Tarps, pambansang issue analyzer ng Pilipinas, wherein I'm trying to influence you how to think critically about some recent viral social issues ngayon dito sa Pilipinas. And today, we're gonna be talking about another viral issue patungkol sa lalaking viral dahil sa kanyang naging asal sa magkakasunod-sunod na road rage na hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 beses. Nakalbo na naman oh. May hawak oh. Sino to? Ilan mo ka ba namin? Sir, tama na po yan, sir. Mali ka na nga yung pinilit mo? Sagot. Saan ka magpasensya na? Dapat nga ba siyang i-bash or nasa katwiran naman ang kanyang galit? Tama bang daanin sa sindak ang sinumang nakagitgitan niya sa daan? At kung ikaw ang malagay sa ganitong klaseng sitwasyon, anong gagawin mo kung na-encounter mo si Mang Boy ng Fairview? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. Nakilala ang lalaki na ito na si Jesse Vertudazo. Ang bansag ng mga netizen sa kanya, si Ben Diesel. Oo, Mang Boy ng 2024. Unang nag-viral ang video niya last December 2023, kung saan nakunan siyang hinarang ang isang passenger van sa Fairview at nakipag-away pa sa driver. Away sila oh. Nakalbo na naman oh. May hawak oh. Sinundan yan ng January 4 lang, kung saan nakuna naman siyang humarang sa isang truck na nakagitgitan daw niya sa Fairview. Ilan mo ka ba namin? At ang huling inaway niya sa daan, ang kotseng ito sa Fairview. Ay, sorry ka. Kala may preno ka. Mabilis yung takbo ko. Nakikita sa video na kumuha pa siya ng pamalo. At harap-harapang pinagtaasan ng boses ang driver ng kotse. Sir, tama na po yan, sir. Mali ka na nga yung pinilit mo? Sagot. Saan ka magpasensya na? Sagot! O, pasensya na. Sagot! Pasensya na ka ako. Depensa ni Ben Diesel, ni Jesse, kaya may dala siyang pamalo, pang self-defense lang daw. Ang hawak ng pamalo, pang depensa lang daw. Binugbog ako sa C5 ng 6 or 7 people na halos gusto akong patayin. Dahil may nakakaaway din ako na sa kalsada na ganun. Pero buhay pa ako. Kwento pa ni Jesse, nahila na rin daw ng car dealer ang kanyang kotse dahil nawalan daw siya ng trabaho noong November 2023. Isa lang daw yan sa mga personal niyang problema, kaya nagiging mainitin daw ang ulo niya sa mga nakaengkwentro niyang motorista. Okay. So dapat pala tayo mag-adjust kay Jesse. At kung tanungin kung pinagsisihan ba niya ang ginawa niya, ang sagot ni
Jessie? No. Why would you ask me if I have regrets for that? Whatever I did, I already did. You judge me based on the earth's or this world's judgment, but he will judge you by his standards. Dahil sa sunod-sunod na mga insidenteng involved si Jessie, tinambakan siya ng mga comments online. Sabi na lamang ni, "Verification of license is a must for this man." If you assess those 3 incidents, this man has a mental problem, and the privilege to drive a vehicle given to him by LTO should be voided before it's too late. Absolutely no remorse for his actions, not realizing he is wrong, doesn't seem to care about regulations, and unable to handle his temper are all clear indications that he must not have the privilege of owning a license. Sa hiwalay na interview sa nanay ni Jessie, humihingi ito ng pangunawa mula sa mga bashers dahil lumalabas na meron palang mental health condition ang kanyang anak. Sir, tama na po yan, sir. Nagsimula daw magbago ang ugali ng anak nang matanggal ito sa trabaho bilang isang call center agent. Yung dating trabaho niya, call center. Tanggal siya kaya hindi alam ang kadahilanan kung bakit. Napakagaling naman niya. Nang magpatingin daw ito sa doktor, nakumpirmang may bipolar disorder pala si Jessie. Now, sa mga hindi familiar sa kondisyon na ito ay nagpapakita ng extreme mood swings o pabago-bago ng emosyon sa sobrang kalungkutan. Despite of this, pinatawag siya sa Land Transportation Office para kunan ng statement sa mga ginawa niya. Sa ngayon, suspended na ang kanyang license and registration ng 90 days. At posible din siyang patawan ng perpetual revocation or tuluyan na siyang tanggalan ng driving license. On January 17, tuluyan na rin siyang humarap sa LTO. I don't expect anything because walang mangyayari. This is what I can tell you. I am his champion. So, kahit anong gawin nyo dyan, kahit patayin nyo pa ako sa kalsada, I will still rise up again. Pero hindi tinanggap ng ahensya ang paliwanag na meron siyang mental disorder. Baka maglagay tayo ng reso with recommendation sa specialist to further check up kung fit to drive siya. No? Kasi hindi natin ma-determine if ever na may medical condition ng isang tao talaga. So, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, condemn the act, not the person. Now, for sure, some of you will not agree with this thought, but I would basically understand kung ano ang nararamdaman niya. Again, naiintindihan ko pero hindi ibig sabihin tinotolerate. I just understand. Kasi even when I drive, talagang natitest talaga ang patience ko. And what I do for me to avoid that is I regularly ground myself before driving. Isa pa, that's just a clip. Hindi rin kasi natin nakita ang buong pangyayari. Though 3 road rage incidents is already alarming, so baka siya na talaga ang may problema. Again, meron tayong existing laws na ginawa para maiwasan ang ganong klaseng behavior sa daan. At responsibilidad to lang lahat ng driver na pag-aralan ito bago magmaneho. Number 2, always learn how to become the bigger person. Now, as we can see, maraming insidente na involve itong si Jessie. And actually, ang ino-observe ko is kung ano yung magiging reaction ng mga driver. And somehow, it's good to see na may mga drivers na though sumasagot sila kay Jessie, they're still able to maintain being calm at that kind of situation. Ang layo-layo. Mabilis yung takbo ko, mabilis. Pasensya ka na kung mabilis. Pasensya na po, kuya. And I think that's one of the things that most people should learn to understand. Kasi ngayon nakikita natin at meron talagang mga tao who is out there and looking for chaos. Okay, sir. Sino presidente ng BBM? Anong petsa? Anong oras? So, as an individual, always learn how to become a bigger person by not taking the trash that they throw at you. Kasi most of the time, yung mga taong nagtatapon, madalas nagtatapon ng kalat sa'yo at sama ng loob, madalas sila yung madami nun. So, wag na wag mong sasaluhin. Number 3, let go of the need to control the person. We should expect na meron talagang ganitong behavior sa daan. The reality there is, hindi natin to kontrolado. But the only thing that we can control, as what I have mentioned earlier, is how we react. So, imbes na sabihin mo ng galit and frustration, focus on what you can do. Stay calm and make the situation safer. Lalo na kapag may kasama ka who's less capable of defending themselves.
The more we let go of the need to control others, the more you gain the sense of inner peace. And kudos doon sa tatlong driver na nakaenkwentro ni Jesse because they were able to display a sense of personal mastery kasi hindi nila pinatulan. Real talk. To be honest, hindi ko nagustuhan talaga yung naging rason niya. And I mean, as much as I wanted to say these things, pero siguro kung ako nakaenkwentro ni Mang Boy, ni Jesse, I don't really know how I would react to it. Kasi kahit sa anong anggulo mo tingnan, mali talagang daanin sa sindak at sigaw. Lalong-lalo na if the reason is just to defend yourself. Ang role talaga ng defensive driving is to avoid road conflicts. Maintain a safe distance at lalong-lalo na courtesy sa daan. Because we're not just protecting ourselves in our roadways, but the lives of others on the road. As saying goes, that driving is not a right, it is a privilege. Privilege that demonstrated accountability, mindfulness, and kindness. Always remember, anger is a weakness, self-control is a strength, and calmness is a mastery. Kailan ka matututo